So ano nga ba ang nagustuhan natin dito sa motorcycle na to? Anong motorcycle to? Ito yung FKM Falcon X400. Ano nga ba ang mga nagustuhan natin dito? Isa-isayin natin yan. Ayos na ayos yan. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Wake up every day feels boring. The same thing, routine in the morning. Grew up too fast without warning. And when it rains. So para sa motorcycle na to, itong Falcon X400, isa sa mga nagustuhan ko rito, yung kanyang specs. Sobrang sulit ng specs na to. The same thing, routine in the morning. Grew up too fast without warning. And when it rains, it's pouring. I got dreams, big dreams. I wanna do big things, but I just can't seem to put it all together. Tinatawag nga to na Dominar Killer dahil nga halos hindi sila nagkakalayo ng presyo, dahil nga si Dominar 400 UG2 or yung version 2 ng UG ay naglabas na ngayong 2023 or 2024, available na siya. Kahit ngayon sa market available na siya. Nasa halagang 208,500. So ito mas mababa siya ng 500 compared dun sa Dominar. Kaya tinatawag siya na Dominar Killer. Pero sa specs niya, napakaganda ng specs nito. Hindi papatalo, talagang sulit. So sabi nga nila, meron din tong sliding clutch or tinatawag na sleeper clutch assist. Okay? Yung ating mga features para dito. Features, hindi picture ah. Features. Ano yung una? Yung una natin dito na nagustuhan ko ay yung kanyang TFT display. Isa sa mga nagustuhan natin. Ito ay 5-inch colored na TFT display. Ayan. So, maganda rito kasi kapag naka-on siya and then ganitong maliwanag is kulay white. Pero kapag madilim, nagiging kulay black din siya. So, auto-adjust yan. Kung nasang part man kayo ng mundo, no? Kung nasa lilim man kayo or nasa liwanag, no? Magbabago siya. Automatic. Ayan. Pangalawang features na nagustuhan ko rito, ito ay pwede nyong gamitin ng susi or pwede nyong gamitin keyless. So pakita natin yung features para sa keyless, no? Okay, so last time napakita ko na rin naman ito pero pakita pa rin natin. So pwede nyo siyang i-on, double click nyo lang to. So click natin siya ng 2 beses na magkasunod. Diba? Pwede nyong gamitin to kung ayaw nyong nagsusuksok kayo doon ng susi. So pwede nyong gamitin itong keyless. So kagandahan naman kapag nalobat or na deadbat na yung ating keyless is pwede nyong gamitin yung susi. And then kagandahan din dito kung ano yung susi or kung ano yung ginamit mo, hindi mo nga pala ito mapapatay gamit yung susi. Ayan, inaano ko siya pero naka-on pa rin yan, diba? Kung ano yung ginamit mo, kung ano yung in-on mo, doon mo rin siya papatayan. Panis, diba? Ganon kaganda yung keyless and key nitong Falcon X400. Astig, diba? Saan ka nakakita ng ganong 400cc na may keyless tapos may disusi? Dito lang sa Falcon, diba? At pangatlo na nagustuhan natin dito, meron tayo ritong USB port para sa mga rider natin na naglo-long ride or kung sasabak naman to sa matinding bakbakan, no? Katulad ng endurance. So hindi tayo malulubat, pwede tayo mag-charge habang bumabiyahe. Ayan. So ang concern ko lang dito is okay ba siya pag nabasa or gagana pa ba to? Hindi ako sure pero comment nyo nga sa baba kung naka-experience na kayo ng ganun. Kung may naging problema na tayo, di ba? Para at least may share natin. And para sa features, nagustuhan ko rin dito, meron tayo ritong dashcam na anytime pwede nating makita or ma-view dahil pag na-on natin to is automatic nagre-record siya. So kung gusto niyo kunin yung ating record na video
i-download nyo lang yung app nila na Bejure para at least makuha nyo or makapture nyo rin yung mga na-record nitong dashcam na to. So, kagandahan kasi ngayon, dahil nga pag may aksidente, at least meron tayong pruweba or witness to itong dashcam na to, di ba? At yung pangatlo natin na nagustuhan dito sa motorcycle na to is yung looks or yung design. Ayan, napaka-pogi kasi na ito. Yung forma niya, napaka-brusko. Pag nakasakay ako dito, feeling ko mukha akong mukha akong pogi rito, mukha akong artistahin. Tinitingnan ako ng mga nasa paligid ko dahil nga medyo kakaiba yung motorcycle na to, di ba? Design tsaka sa looks niya, yun talaga yung nagustuhan natin dito. Ang brusko, aggressive, tapos bago sa paningin ng tao, kaya talagang maganda siya, maganda siya. Napaka neto, napaka pogi para sa akin. Grabe. At isa rin sa mga nagustuhan natin ay etong seat. Kasi sobrang lambot ng seat niya. Gusto ko yung design. Brusco din. Tapos hindi siya yung manipis Sobrang kapal din niya. Kita niyo yung rito. Yung kapal ng foam. Malambot. Dito rin sa OBR natin malambot din siya. Tsaka kagandahan. Kapag nalulubak tayo, hindi tayo masyadong nasasaktan yung ating puwet, no? Tsaka kahit yung betlogs natin hindi tayo nasasaktan kasi hanggang dito naman yung ating extension, no? So medyo pag nausad tayo or medyo na-break tayo, talagang tumatama yung betlogs natin. Pero sa design, sa looks, is isa rin to sa mga nagustuhan natin, yung seat or yung design para sa seat natin dito. 'Di ba? Ang premium nung datingan ng ating leather dito. Yan. At isa pa sa mga nagustuhan natin dito ay yung kanyang tambucho na naka dual exit tayo rito. Pero parinig ko sa inyo, no, yung sound nitong tambucho niya kasi isa sa mga nagustuhan ko rito kahit hindi na ako magpalit ng muffler. Pero advice ng iba magpalit pa rin daw, pero para sa akin satisfied na ako Pero siguro pag nakarinig tayo ng iba pang muffler is magustuhan din natin, di ba? Siguro kasi medyo mahal din, medyo pricey din talaga yung muffler. Pero dito nga sa FKM, binigay na nila yung gusto mong sound talaga para sa 2-cylinder. Isa sa magaganda tong tunugan niya or yung sound check niya. No? Sound check natin para at least malaman niyo yung tunugan niya. Gusto ko rin talaga kasi dito yung elbow niya Tingnan niyo yan, no? Nagiging kulay titanium pag naiinitan siya. Tapos dito sa part na to, kasi syempre mainit yan Kaya yung kulay gold, nagiging nagiging titanium yung datingan, di ba? And last, ang pinaka nagustuhan ko rin din dito, dahil nga madalas dito sa Bulacan ay sobrang tagtag, sobrang lubak, tapos medyo rough road, hindi lang talaga medyo, talagang rough road. Tapos yung ating condition ng kalsada, hindi talaga okay, no? Kaya nga tinawag to na lubakan, dahil nga medyo talagang ma-struggle yung ating riding dito, no? So, nagustuhan ko dito yung suspension niya. Gaya nga ng sinabi ko, hindi ako masyadong natatagtag dito sa suspension niya dahil maganda siya. Pero ang ginagawa ko na lang din para at least hindi ako masyadong masaktan is tumatayo ako, no? Tumatayo ako sa upuan para hindi tayo masyadong masaktan, no? Kahit sabihin natin na malambot yung ating upuan is talagang kailangan nating tumayo para sa mga betlogs natin. So masama kasi yun pag medyo na aalog yung ating betlog, no? Medyo naiipit, ganun. So ayun lang yung mga nagustuhan natin dito para sa FKM Falcon X400. So sana nakatulong tong video na to para dun sa mga gusto rin kumuha nitong
motorcycle na to, 'di ba? At least itong video natin na to is makatulong sa inyo kung ano nga ba yung mga nagustuhan natin dito sa motorcycle na to. So kabuuan talaga nagustuhan ko siya. Pero syempre, abangan nyo na lang din yung mga ayaw natin dito sa motorcycle na to. So next vlog na natin yan. But no matter what, I'll be putting on a show. So watch out and watch me grow. I will be the best, headed out for change. I just started on my quest. Yeah, the world will know my name. I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself and a test. Yeah, I will be the best. Yeah, I will be the best. Life is just a game, I'll be playing till I rest. I'll be there to claim my own spot among the best. Deep within my mind, I'll put all my fear to rest. Cause I will be the best. Yeah, I will be the best.